Okay. Welcome sa Wolf's Lair online tattooing tips. The difference between liner and shader machine. Mapapansin nyo, yung liner mas maikli ang front spring kesa dito sa shader. Ang rason nun kung bakit pag liner kaya siya mas maikli para mas hard hit siya. Kasi pag ang contact screw niya nakatutok sa mas mataas dito sa armature bar like this, malambot ang palo niyan, malambot ang pasok. Tapos ang liner, mas maikli ang stroke niya. Mapapansin nyo ang gap between contact point and front spring, halos dikit na siya. Unlike ng shader, malaki ang gap kasi mas maganda siya sa color packing. Ito naman kasi sa liner, para mas mabilis ang palo, mas consistent, para ang linya nyo dire-diretso, walang basag. Okay, next video natin yung proper tuning ng machine. Wait, are you really videoing this? Yeah. Oh yeah, he is. See, as you can see by his camera. I have to make it as obvious as possible. Okay. Kasi pag nagtotono ako ng liner machine, hindi ako nagdedepende sa voltahe ng power supply. Ginagawa ko, kinukuha ko muna yung gap between contact screw at front spring. Ngayon, pag nakuha ko na yung gap, tsaka ko ngayon nahanapin yung voltahe dito sa power supply. Kung saan ko makukuha yung perfect 8 na illusion na nakikita nyo ngayon. Ngayon, laruin nyo lang yung power supply nyo kung saan papatak yung pinaka-matining at pinaka-consistent na tunog na hindi nagpa-fluctuate yung power ng makina nyo. Ito yung liner machine natin. Okay. Okay, sa shader naman, pareho lang. Kukunin ko muna yung gap between contact screw and front spring. Ngayon, pag nakuha ko na yung gap, kakapain ko naman yung voltahe niya kung saan ko makukuha yung perfect 8 illusion like this. Ayan. Ngayon, depende rin yan kung gaano kalaki ng configuration ng needles ikakasa nyo at yung tension ng goma na ilalagay nyo. Ngayon, syempre, mas may nakakargang needle, mas mag-iiba ang tono. Kaya, same thing din, ganun din ang gagawin nyo. Gap,